Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki ang mata ng isang guro sa kanyang namataan sa nililinis niyang taniman sa Davao de Oro sa Mindanao. Isang tarsier. Ano kaya ang ginawa ni Sir sa nakita niyang tarsier? Sa naglalawakang taniman sa Compostela, Davao de Oro, ang gurong si Fernando at mga tauhan nito may naka-eye to eye. Isang tarsier. That was the first time na nakakita ako ng tarsier po. Gusto man daw niya itong tulungan pero si Fernando naguluhan. Kapag hawakan natin yung tarsier is very sensitive at madaling ma-stress. Kapag hayaan lang namin na nandoon ang yung tarsier, wala nang tirahan kasi nga clean up na lahat kasi pinatagbas ko yung mga damo. Pero sa huli, nanaig daw sa kanya ang awa. Ang ginawa namin, pinulot namin at saka inalagay namin doon sa area namin na hindi pa natabas para hindi siya ma-harm. Bye-bye! Kung minimal naman yung handling nila, kumbaga pinulot lang para itabi sa puno, I don't see any harm in that. May mga nanlalaki pa rin ang mga mata sa tuwing may binabalita o pinopost na tarsier sighting sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang akala kasi ng marami, sa probinsya ng Bohol lang sila nakatira. Ang mga researcher ng Institute of Biology ng University of the Philippines, Diliman, matagal na raw na pinag-aaralan kung saan mga probinsya pa sa bansa may populasyon ng mga tarsier. Isa sa mga challenges talaga namin ay paano kami makakapunta sa areas kung nasaan sila nakikita. We are very limited by funding. So ang dami naming gaps when it comes to yung scientific knowledge. Dito na raw nila ginamit ang social media, ang kanilang ina-analyze o sinusuri, ang mahigit 1,125 public Facebook posts tukol sa mga tarsier mula 2006 hanggang 2024. At ang kanilang mga findings na pinublish sa International Journal of Primatology. Ang mga tarsier namataan sa halos 30 probinsya sa Pilipinas. Tarsiers are widespread and they're found all across Mindanao, Visayas, and Bohol, Samar, Leyte, and those other islands na nearby. Nakita namin sila sa 29 provinces. That's almost twice the number of provinces na previously listed sa IUCN. Yung mga researchers noon, they weren't able to go into these provinces because mahirap ma-infiltrate tong areas na to for research. But thanks to Facebook, we were able to see na meron nga mga taong nakaka-encounter ng tarsiers dito. Ngayon, ang challenge is how to raise awareness na meron pa tayong tarsiers sa ibang islands and that these tarsiers are also experiencing threat and kailangan ding ma-conserve. Kaya nilunsad nila ang Tarsier Care. It's the Philippine Tarsier Conservation and Research Initiative. Lahat ng mga information na nakukuha namin sa post namin, we use it to get information from the public. Ang mga tarsier, yaman ng ating bayan. Ang nakakalungkot lang, year threatened na sila ayon sa IUCN. Ano bang pwede natin gawin para makatulong sa conservation ng isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Para maprotektahan natin ang mga tarsier, dapat pangalagaan natin ang kanilang natural na tirahan. Dapat pangalagaan natin ang mga kagubatan. Pangalawa, iwasan ang wildlife exploitation. Huwag natin silang gawing mga alaga at i-report sa DNR o kinauukulan kapag may nabalita ang iligal na bentahan o panghuhuli sa mga ito. At pangatlo, maging responsableng turista tayo. Huwag natin silang hahawakan at iwasan nating mag-ingay para hindi sila ma-stress. At kung gusto mong masilayan ang mga tarsier, pumunta kayo sa mga ethical na wildlife sanctuaries. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.